Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. If you want to be saved, come through the Son. Hallelujah. Paano niyo kung didimatiin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. I and my Father's name are one. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Tinatawag po ng Amerika ng financial sanctions ang founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Di naimbestigahan sa Senado ang humanay pang-aabusong nangyayari sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Itinilbin po ang arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. To declare Apollo Kibuloy as a nuisance candidate. Yung argument kasi ng COMELEC ay hindi na pwedeng isama yung petition for cancellation of certificate of candidacy doon sa nuisance candidate na petition. Kaya sabi namin, related naman yung dalawa sa aming petition. Kaya palagay namin ay dapat pinagbigyan yung aming prayer for declaration of nuisance candidate. Una-una siyempre, humaharap siya ng maraming kaso ngayon kasama yung qualified human trafficking and yung sexual abuse against children. Sa palagay namin na ginagamit lamang nila yung proseso electoral para i-cover up yung mga hinaharap niya mga kaso. Ngayon, hiniling sa grupo na tutol sa kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy sa Korte Suprema mismo, tapos kinatigan ng Commission on Election ang kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy na gusto nilang ideklara sa pamamagitan ng Supreme Court na nuisance candidate si Pastor Apollo Kibuloy. May katanungan tayo dyan. Sangayon ba kayo na si Pastor Apollo Kibuloy dapat nakilalaning nuisance candidate? Ito'y tatalakayin natin. Samahan niyo ko. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katiwanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Okay, kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? No? At meron tayong busis ng masa diyan. Sang-ayon ba kayo na ideklara si Pastor Apollo Kibuloy o kilalanin na nuisance candidate? So, pwede ninyong ilagay diyan yes or no. Pindutin nyo lang. No? Kumusta sa lahat ating mga suking taga-subaybay? Welcome. At kung bago lang kayo sa ating channel, inanyayahan natin huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming, sabay na live streaming sa Pananampalataya at Katuwiran Facebook page. Pero acknowledge muna natin ang mga suking taga-subaybay na pumasok ngayon sa comment section. So ang katanungan natin, sang-ayon ba kayo na kilalaning nuisance si Pastor Apollo Kibuloy? Wala muna tayong raffle ngayon, ha? Wala pa rin. Wala kong kasama ngayon. Lahat natin mga kapatid na sumusubaybay, welcome po sa lahat at sa Pananampalataya at Katuwiran. No? Welcome. Si Red Winner, Pansi, para Tunungon, Analisa Oso, Sisi, Chuk Chaising, Mary Ann Fidelis, Jonathan Rezada, Analisa Oso, kapatid Alberto Viloso Jr., si Luminous Twin Hearts, Jose Dino Suwalog, Luminous Twin Heart. Wala muna tayong raffle, ha?
kapatid na Ninita Candiog diyan sa Mountain Province. Si Jonathan Rezada, good evening Bro Wendell, watching from Makiling, Maitum, Sarangani Province. God bless. At sa mga nagsubaybay natin sa pananampalataya at katwiran, si Bonifacio Satori, si Windy May Paulino, Sky Love, si Lucita Alanis, at sa lahat natin, salamat Lord, natapos mi sa aming misyon. Shera Villonis Buhol noong January 16, Brad Windel, si Windy May Polino, hi po, at sa lahat natin mga taga-subaybay. Si Ruan, si kapatid na Shadow Con, si Varadz Canyenyo, si kapatid na Ninita Candiog, si Diogenes Oranis, kapatid na Verna Ibersabal, Romeo Brosi, si kapatid na Shadow Con, Carlito Nies, Aris D, at sa lahat na mga sumusubaybay sa atin ngayon. Okay, ating pakinggan ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema. Itong kumukontra kay Pastor Apollo Kibuloy na nauna ang kanila mismong party list ang unang ginamit, kaya nag-react sila dahil hindi kaanib si Pastor Apollo Kibuloy sa naturang party list. Ngayong araw na ito ay final namin yung petisyon namin sa ilalim ng Rule 64 in relation to Rule 65 laban sa Commission on Election dahil sa pag-dismiss ng aming petisyon to declare Apollo Kibuloy as a nuisance candidate. Yung argument kasi ng COMELEC ay hindi na pwedeng isama yung... So may katanungan tayo dyan na pwede ninyong pindutin lang sa pagsagot. Ngayon, nangunguna din ang yes, no? Pabor sila na i-deklara na nuisance daw si kapatid Nining Savillana, si Fee Cabaya from Negros Occidental, at si kapatid na Erin. Okay, tuloy natin. Petition for cancellation of certificate of candidacy doon sa nuisance candidate. So ipatanggal talaga nila si Pastor Apollo Kibuloy dahil naunan na sila na nagsampa ng petition sa Commission on Election, ngunit kinatigan ng Commission on Election ang kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy, kaya ito'y isinampa nila, ini-elevate nila doon sa Supreme Court na petisyon. Kaya sabi namin, related naman yung dalawa sa aming petisyon. Kaya palagay namin ay dapat pinagyan yung aming prayer for the declaration of nuisance candidate ni Kibuloy. Una-una, siyempre, humaharap siya ng maraming kaso ngayon, kasama yung qualified human trafficking at yung sexual abuse against children. Sa palagay namin, ginagamit lamang nila yung prosesong electoral para i-cover up yung mga hinaharap niyang mga kaso. Yun din ang opinyon ng... Sa mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, dapat mapadali para sa kay Pastor Apollo Kibuloy, no? Dahil kung di mapadali na ang paglitis sa kanyang kaso, kung magiging matagal pa, malaking posibilidad na magtatagal din si Pastor Apollo Kibuloy diyan sa kulungan. Pero kung malilitis itong kanyang kaso at mapatunayan ni Pastor Apollo Kibuloy na yung abogado niya maka-establish lang ng doubt sa criminal na isinampa laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa mga kasama, so malaking posibilidad na makalabas siya. Pero may naghihintay pa niyang kaso sa ibang bansa. Wanted pa siya sa FBI. Tuloy natin. DOJ na nagsampa sa kanya ng kaso sa
sa regional trial courts. Ano. Kaya dapat lamang hindi siya maging kandidato, maging lawmaker siya eh. So yung mga lawmaker natin, lawbreaker, hindi yan katatanggap-tanggap sa ating mga mamamayan. At saka isa pang punto dito yung pag-disqualify sa aming mga kasama sa partido, katulad ni Mustafa, Zubair Mustafa, no? Diniklara ng COMELEC na nuisance candidate. Si Mustafa, isang kilalang leader ng mga Muslim, isang sultan sa Marawi, walang kaso, pero dinisqualify ng COMELEC. Kaya palagay namin ay unfair naman yan at violation sa Equal Protection Clause. Si Kibuloy na indicted, si Zubair hindi. Mabuti na lamang ay kahapon ay mayroong TRO laban sa pagiging nuisance ni Zubair na deklara ng Korte Suprema at siyempre ay ibabalik siya sa listahan ng baluta, no? Babalik siya sa baluta. Kaya we welcome the decision of the Supreme Court. So, may desisyon ang Korte Suprema. So, ibalik sa baluta yung kasama nila na nauna nang idineklara na nuisance daw. Kaya, sabi nila, bakit yung sultan sa Marawi na walang kaso pagkatapos dineklara ng Commission on Election na nuisance? Samantalang si Pastor Apollo Kibuloy, siguro yung nakita nila ang malaking capability sa pangangampanya. Marami kasi si Pastor Apollo Kibuloy ng mga miyembro, no? Mga millions din ang miyembro ni Pastor Apollo Kibuloy. Karamihan diyan mga Katoliko. Ang problema nating mga Katoliko, karamihan sa mga Katoliko ay kulang ng kaalaman sa pananampalataya, sa doktrina. Kaya madaling matangay. No? Madaling matangay talaga nitong mga nagsusulputang sikta na tatag lamang ng tao. Sa Iglesia ni Cristo tatag ni Felix Manalo, sa grupo ni Eliseo Soriano, at iba pang mga sikta, Seventh-day Adventist, na grabing magtuligsa sa pananampalataya. So, yung mga inosenteng Katoliko, kahit professional, karamihan talaga. Una, para sa kanila, maraming nag-isip na sapat nang magsimba. At marami ding nagsisimba na di na nagro-rosaryo kasama ang pamilya. At marami ding di na nangaral ng katesismo sa loob mismo ng pamilya. Kaya, itong kahinaan na ito ay para bang isang lobo na ang lobo hangin lamang ang laman. Di madaling matangay nitong mga sikta na sola scriptura, Bible alone, na ginagamit ang Biblia diyan sa kanilang pangangaral, pero katuparan sa babala ng ating Panginoon na bulaang mga mangangaral. Tuloy natin. Sir, yung petition nyo dito is appealing yung decision ng COMELEC na hindi nuisance si Kibuloy, tama? Hindi, gusto namin deklara na nuisance si Kibuloy. Gusto namin na i-reverse ng korte ang desisyon ng COMELEC. At isa pa dyan ay gusto namin nga i-consolidate yung kaso ni Kibuloy at yung kaso ni Zubair, kasi sa tingin namin mayroong violation of the Equal Protection Clause ng ating Constitution. Sir, why nuisance siya? Why nuisance? Unang-una wala siyang, palagay namin, wala siyang interest talaga na tumakbo. On the last day of filing na siya nag-file. Tapos ay may mga kaso siyang hinaharap na napakalaking kaso. Sa palagay namin ay smokescreen niya ito para yung mga kasong kanyang hinaharap ay matabunan. So, yun ang aming theory. At sana suportahan kami ng Korte Suprema. We cannot make a lawbreaker into a lawmaker. So, paano yun? Di ba COMELEC dapat ang magde-declare na nuisance? So, parang in effect, pwede bang ang Supreme Court ang gumawa noon na sila yung magde-declare na nuisance? Maaari po, kasi sa ilalim ng Rule 64 in relation to Rule 65, ang Korte Suprema
ay mayroong power to review the decision of the COMELEC within 30 days from the promulgation of the last decision. Kasi medyo baliktad yun dito kasi yun sa isa, yun nga, dinedeclare na nuisance. Aha. Tapos hindi, pero ito, yun nga. Just the same pwede. Palagay namin sa under sa Article 69 o rule the COMELEC has the power to declare candidate nuisance. Pero sa aming palagay, hindi dapat si Subair ang ma-declare na nuisance, walang kaso, ano? At kilalang Muslim leader, dapat si Kibuloy ang ma-declare na nuisance. Kasi may naharap siyang kaso at palagay namin ay kino-cover up lamang niya yung mga seryoso mga kaso na hinaharap niya. At ginagamit ang electoral process. So it's a mockery of the electoral system. So di ba yung grupo niya yung ginamit? Yung grupo yung ginamit ni Kibuloy? Yung... So, binanggit niyo rin po ba yun? Kasama po ba yun? Nabanggit yan na ginamit yung aming kaso. Sa proceeding sa COMELEC, nabanggit din yan. At sabi nga namin, hindi otorisado ang pag-file ng kandidatura ni Kibuloy sa ilalim ng WPP. So, ginagamit ang kanilang party list, no? WPD. At hindi pala kaanib si Pastor Apollo Kibuloy, kaya nagdesisyon na magiging independente na lang. Sanay na ba talaga na maging appointed kahit hindi kaanib? Di na lang, kung gusto niyang magiging senador, i-appoint na lang yung kayang sarili sa pagiging senador. Di ba? Ang pagka-anak ng Diyos, kayang-kayang i-appoint niya ang sarili pagkatapos ang pagiging senador, di kaya niyang i-appoint yan. Kailan nagsimula si Pastor Apollo Kibuloy? Ano ang simulan niya? Pakinggan natin ito. Isang araw, noong 1974, may isang lalaking nangunguna sa pagdadasal sa isang maliit na chapel sa Davao City. Hindi lalampas sa 200 tao. 1974, 1974. So, 50 years na from now, no? Nagsimula na nagdasal. Ito'y simula ng pagdeklara ni Pastor Apollo Kibuloy na siya ay pinili daw at siya ay bagong anak ng Diyos. Ang kasama niya. Habang nangunguna ang lalaki sa pagdadasal, napatigil siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tinaas ang kanyang mga kamay. Sabi niya, "Yes, Lord. Yes, Lord." Tinanong ng lalaki ang kanyang mga kasama, "Nakikita niyo ba ang nakikita ko?" Sabi ng lalaki, pinipili na raw siya ng Diyos Ama. Nakaamoy ang mga kasama ng lalaki ng pabango. Tapos may isang nakakita ng malaking kamay. May hawak na pitsil. Ang laman ng pitsil, langis. Binuhos ng kamay ang langis sa ulo ng lalaki. Sabi ng lalaki, tapos na. Napili na raw siya ng Diyos Ama. Siya na raw ang... Yan ang kanyang simulan sa pagiging appointed Son of God. So kung ang Son of God ay kayang i-appoint, wala ba siyang kayang i-appoint na lang sarili niya para magiging senador? Okay, tuloy natin. Ano kaya ang desisyon sa Korte Suprema batay sa petisyon na tanggalin sa talaan sa mga kandidato si Pastor Apollo Kibuloy batay sa hiling ng mga kumukontra sa kanya? Tuloy natin. Ang bagong anak ng Diyos, ang bagong Jesus, ang tagapagligtas ng lahat ng tao. Siya si Apollo Kibuloy. Marami na siguro kayo narinig tungkol kay Apollo Kibuloy. Pinakasikat siya sa mga nakakamanghang mga kwento. Marami sa kanila nakakatawa. Isa sa mga kwentong ito yung nirecite ko kanina. Ito yung kwento kung paano raw siya pinili ng Diyos. Pero marami pang iba. Sabi ni Kibuloy, napipigilan daw niya ang mga lindol. Lumindol. Sabi ko na stop. Eh di yung stop din. Pasalamat kayo sa akin. At nakokontrol daw niya ang landas ng mga bagyo. Baka i-stop yung bagyo, baka magalit na sila. Magalit na naman. So, pinabayaan na lang natin. Nakakamangha at nakakatawa. Pero para sa maraming tagasunod niya, kapanipaniwala. Ito ang dahilan kung bakit isa siyang napakamakapangyarihang tao.
Kaya mahalagang pag-usapan natin ang kanyang kwento. Pero sa bidyong ito, hindi natin pag-uusapan ng mga nakakamangha at nakakatawang kwento ni Kibuloy. Mga distraction sila. Nilalayo nila tayo sa mga mahalagang kwento tungkol kay Kibuloy. Mga storyang hindi nakakatawa, kundi nakakagambala. Ang kwento ng kanyang kaharian ng pera. Ang kwento ng kanyang mga peking organisasyon. Ang kanyang pagsasadoktrina ng pakikipagtalik sa kanya. Ito ang kwento kung paano siya naging most wanted sa Amerika. At ito ang kwento na kung bakit ang hirap niyang mahuli. Ito ang kwentong mapapaisip ka kung tao ba siya talaga. Hindi dahil baka isa siyang Diyos, kundi dahil Ang hirap niyang mahuli sa labas ng bansa pero nahuli na siya dito sa Pilipinas. baka isa siyang demonyo. Sa kwentong ito, kasama niyo ako. Sa mga bago dito, ako si Rambo, isang mamamahayag na may 7 taon ng karanasan sa pagbabalita. Itong kwento ni Apollo Kibuloy, malabo ngayon. Gawin natin klaro. Part 1. Ang pinagmula ni Apollo Kibuloy. Tulad ng maraming tao, may simpleng pinanggalingan si Apollo Kibuloy. Pinanganak si Apollo Kibuloy noong 1950 sa Buhangin, Davao City. Bunso siya sa 9 na magkakapatid na anak ng 2 Kapampangan na lumisan sa Davao City noong World War II. Basically, mga Kapampangan sila na lumipat sa Davao. Bata pa lang si Kibuloy, kontrobersyal na siya. Bago siya naging pinuno ng kanyang sariling simbahan, bahagi siya ng isa pang simbahan, ang United Pentecostal Church o UPC. Naging preacher si Kibuloy ng UPC at naging isa siya sa mga pinuno nito sa Pilipinas. Noong 1979, inimbestigahan siya at inexpel ng simbahan. Ito'y dahil daw sa unorthodox teachings. Ang ibig sabihin nito ay ang pagtuturo ng impormasyon na hindi hanay sa simbahan. Hindi klaro kung anong kanyang tinuro. Pero sa time window na ito papasok yung kanyang kwento na pinili siya ng Diyos Ama. Na pinili siya bilang bagong Jesus. Mas unorthodox pa ba sa pagdedeklara na ikaw ang bagong anak ng Diyos? Pero nakabalik si Kibuloy sa UPC noong kasunod na taon. Isang aspeto rin kasi dito, ang mga kapatid at ang ama ni Kibuloy, mga opisyal ng simbahan. Inimbestigahan ulit si Kibuloy noong 1985. This time, arogante daw kasi siya sa kanyang mga kapwa-pastor. Pero imbes na tumapat si Kibuloy sa isa na namang investigasyon, pinuwalag na lang siya. At dito na siya nagsimula ng kanyang sariling simbahan. Ito na ang Kingdom of Jesus Christ, o KOJC. Dito, si Kibuloy ang Diyos. Dahil si Kibuloy ang bagong Jesucristo, ito ang kaharian ni Kibuloy. Nagsimula si Kibuloy na mag-preach sa mahihirap. Ang mahihirap kasi madaling ma-recruit at madaling masamantala. Pagkalipas ng mga dekada, lumaki ang KOJC. Lampas 6 na milyong mga miyembro ang meron sila. 2 milyon sa kanila, nasa ibang mga bansa. Bakit ang bilis lumaki ng simbahan ni Kibuloy? Kung narinig niyo magsalita si Kibuloy, may intindihan ninyo. Everybody says sense of faith. Our sense of faith tells us that we have a God and we have a relationship with Him. Hanapin ninyo ang lugar na kung saan naroroon ang buhay ng ating Panginoon, kung saan naroroon tinataas ang kanyang pangalan, kung saan mga kapatid itinuturo ang kanyang mga banal na salita. Ang nakikita mo lang sa Diyos ay ang mga sinalita niya. So wala kang dapat panghawakan, wala kang dapat tingnan, at wala kang dapat pakinggan pagkat Diyos ang pinag-uusapan, kundi ang kanyang mga banal na salita. Yan ang iyong panghawakan! Magaling si Pastor Apollo Kibuloy mangaral, pero takot siyang haharap ng debate. Dahil matagal nang naghahamon ng debate siya at tinanggap naman ni Eliseo Soriano at nagkasagutan sila ni Eliseo Soriano nung buhay pa si Eliseo Soriano. Nag-iba ang anyo sa hamon ni Pastor Apollo Kibuloy. Hanggang bago namatay si Soriano, sabi ni Pastor Apollo Kibuloy, kung kailangan talaga na haharapin sa isang debate si Soriano, dapat umano na ipasok ni Soriano ang ilang milyon halaga sa 25 ba yun? Milyon na halaga na sa kaniyang bank account bago siya haharap ng debate. Grabe, no? Ang dami ng palusot talaga. Tuloy natin. Ito ang kanyang profesyon buong buhay niya. Isa siyang pastor at mahusay siya sa kanyang trabaho. Dahil sa paglaki ng kanyang simbahan, yumaman si Kibuloy. Nagkaroon sila ng napakalaking compound sa Davao City. Nagkaroon siya ng naglalakihang mga mansyon at mga luxury car. Meron na siyang private jet.
At dumami ng dumami ang kanyang makapangyarihang mga kaibigan. Nagsimula siya ng mga non-profit organizations at ng media organization. Sa pagkapangulo ng kanyang kaibigan si Rodrigo Duterte, marahil nasa pinakatuktok na ng kanyang buhay si Kibuloy. Mayaman na siya, makapangyarihan pa. Pero may nangyari noong 2020. Idinimanda siya sa Amerika. Nakita ng mga prosecutor sa Los Angeles, California na si Kibuloy allegedly sangkot sa iba't ibang mga krimen. Paano naging sangkot ang matagumpay na pastor ng isang malaking simbahan sa mga krimen? Well, it turns out, posibleng kaya lamang siya ganito katagumpay at ganito karangyaang buhay ay dahil mismo sa kanyang di umano'y kriminalidad. Part 2. Ang sistema sa kaharian ni Kibuloy. Bago natin maintindihan yung mga alleged crimes ni Kibuloy, kailangan nating maintindihan yung sistema sa kanyang simbahan. Dito kasi mismo sa pamamalakad ng kanyang simbahan lumabas sa mga problema. Ito ang una ninyong kailangan malaman. Money-making scheme ni Kibuloy ang KOJC. Sa simbahang ito, ang pera ay para sa Diyos nito, si Kibuloy. Dahil dito, nasa gitna ng kanilang pananampalataya. Sa simbahang ito, ang pera ay para sa Diyos. At sabi niya, si Kibuloy. Ang pera. Kung sa ibang mga simbahan, uso yung mga tithe o yung 10% ng sweldo, ibibigay sa simbahan, para sa KOJC, wala pa ito. Sa kwento ng mga former members, sinasabi nila na ang hinihingi ng KOJC, lampas pa sa kanilang kinikita. May detalyadong series dito ang Rappler. Nireport ito at sinulat ni Inday Barona at ni Herbie Gomez. Kailangan nyo ito mabasa. Iiwan ko yung link sa description ng video na ito. Ayon sa pakikipag-usap ng Rappler sa mga former members ng KOJC, ang simbahan nabubuhay sa solicitation, sa paghihingi at pandinimos ng pera. Ang gumagawa ng lahat ng ito, ang mga miyembro. Ang mga miyembro ng KOJC, mula pagkabata hanggang pagkatanda, pinagsosolicit ng simbahan. Pinapalimos sila ng simbahan at meron silang mga quota. Sabi ng isang former member sa isang Senate hearing, ang kanya raw na daily quota, 3,000 pesos. Ang tataas ng quota nila. Para maabot ang kanilang mga quota, marami sa kanila nagsisinungaling. Yung iba sa kanila, pinapresenta ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng mga charity. Yung iba sa kanila, nagkukunwari na bingi at pipi. Marami sa mga nanonolicit may mga trabaho. Ginagawa nila yung kanilang panonolicit pagkatapos ng kanilang 8 to 5. Parang part-time work ang pagiging bahagi sa KOJC. Labas sa kanilang regular na panonolicit, merong mga malaking ambagan sa tuwing merong selebrasyon ang simbahan. Ayon sa mga former member na nakausap ng Rappler, malaki daw ang hinihingi sa kanila tuwing Christmas season. Sa Christmas season kasi maraming pera ang dumadaloy. Pero hindi pa ito ang pinakamalaking ambagan. May pinakamalaking ambagan sa birthday month ni Kibuloy. Abril kada Abril 25, si Pastor Apollo Kibuloy, birthday. No, ni Pastor Apollo Kibuloy. May ambagan daw. taon, nagfa-fundraising ang simbahan para maregaluhan si Kibuloy ng mga sasakyan at ng mga bahay. Ang tawag dito ay ang Month of Blessings o MOB. Hindi ligtas sa panunulisit ang mga bata. Dahil walang trabaho ang mga bata, imbes na maglaro sila tulad ng ibang mga bata, pinagsosolicit sila. Sa kwento ng mga dating mga miyembro, ang kanilang shift, 8 a.m. to 8 p.m. Basically child labor. Araw-araw, meron din silang quota. Kung hindi nila maabot itong quota, mas matagal pa silang manunulisit. Tulad ng mga matatanda, itong mga bata, nagpapanggap na bahagi ng charity. At yung iba rin, nagpapanggap na bingi at pipi. Meron din nagpapanggap na out-of-school youth. Ang ilan sa kanila, mga totoong out-of-school youth. Pinatigil sa pag-aaral ng simbahan at ng mga magulang para manulisit. Lahat ito, sa ngalan ng pera para kay Kibuloy. Para sa kanilang Diyos. Nakapaloob sa kanilang doktrina ang pera. Kaya naman, kung hindi nila maabot ang kanilang mga quota o ang mga target ng kanilang mga ambagan, makasalanan silang tao. Mortal sin ang hindi pagbibigay ng sapat na pera. May nakausap ang Rappler na nagsasabing kung hindi mo maabot ang iyong quota o target, totorturin ka. Katakot-takot. Napapaisip siguro kayo. Bakit? May lumabas na diyan sa Senate hearing, di ba? Kung ano mangyari sa may nagreklamo na hindi nakaabot sa naturang quota. Hindi sila umalis agad kung ganito ang sistema. Isipin nyo ito. Kung pinalaki kayong sinasabihan na ang Diyos ay si Apollo Kibuloy at ang paraan para makapunta kayong langit kasama siya ay pagbibigay ng pera, malamang magbibigay din kayo ng pera. Sa takot sa impyerno, aambag din kayo. To be fair, for sure meron mga tao ditong talagang nakahanap ng komunidad. Pero hindi maitatanggi na maraming problema sa pamamalakad ng simbahang ito. Kaya nga marami ring umalis. Ngayon ito pag-usapan na natin kung paano pinapatakbo ang kaharian ni Kibuloy, pag-usapan na natin ang mga kaso.
Part 3. Labor Trafficking. Ano ang labor trafficking? Ito ay ang paggamit ng puwersa o panluloko para pagtrabahuhin ng isang tao nang may konti o walang sweldo. Paano ito nangyari sa simbahan ni Kibuloy? Bumalik tayo sa sistema. Ang mga miyembro pinagsosolicit at pinag-aambag. Kung hindi sila sumunod, impyerno ang naghihintay sa kanila. Kahit sino, kung napaniwala dito, magtatrabaho ng libre, makaiwas lamang sa impyerno. Paano nakasuhan si Kibuloy? While mukhang hindi sapat ang panunulisit at ambagan sa Pilipinas, nag-expand ang simbahan sa ibang mga bansa. At aling bansa ngayon ang pinakamayaman at ang mga tao dito mas maraming pera para maibigay? Ang Amerika. Isipin nyo, dollars ang kanila nahihingi. Pero syempre, strict ang Amerika sa mga visa at ang pagkita ng pera sa kanilang bansa. Dito nahuli ang mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy. Nakita silang nagko-commit ng fraud. Sabi ng mga miyembro ng simbahan ni Kibuloy, kailangan daw nilang pumunta ng Amerika para sa religious concert. Sabi nila, para sa kanilang pananampalataya. Pero yun pala, pinadala sila para manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Kapag ang miyembro pinadala sa Amerika tapos mahina manulisit, pinapauwi ng Pilipinas. Pero kapag magaling sila, pinag-i-stay sila sa Amerika. Paano? Sa pamamagitan ng mga peking kasal. Gamit ang mga peking kasal... yung leader ni Pastor Apollo Kibuloy nakasali sa kaso doon sa Amerika ay kumanta na kaugnay dito. Silang i-petition. At pwede pa silang manulisit at mag-fundraise para kay Kibuloy. Not in pesos, in dollars. Pero kahit na dollars ang kanilang pinapasok na pera para sa simbahan, ang kanilang working conditions, parang sa Pilipinas rin. Buong araw na solicitation, araw-araw, buong taon. Ito ang nakakagambala dito. Para makapanulisit ang kanyang mga miyembro sa Amerika, itong si Kibuloy, nagtayo ng NGO. Ang pangalan ng NGO, Children's Joy Foundation. Ang misyon daw ng organisasyong ito ay paglingkuran ng kabataan na nabubuhay sa kahirapan. May hatak sa puso. Swak para manulisit sa Amerika. Sabi ng mga miyembro na nanulisit sa Amerika, ang pera raw para sa mga naghihirap na mga bata. Yun pala, para kay Kibuloy. Sa Amerika, ang dami nilang perang na-solicit at na-fundraise. From 2014 to 2019, nakapagpadala sila ng at least $20 million sa Pilipinas. Grabe. Lampas 1 bilyong piso ito. Karamihan ng pera hindi napunta sa charity. Karamihan ng pera napunta sa simbahan. At karamihan ng pera sa simbahan napunta kay Kibuloy. At ito lang yung pera sa Amerika ha. May mga miyembro at mga branch ang KOJC sa buong mundo. Ano pa kaya ang karanasan ng ibang mga miyembro sa simbahang ito? Ano pa kaya ibang mga paraan ng simbahan para makakalap ng pera para kay Kibuloy? Nakakatakot na isipin. At wala pa tayo sa pinaka-nakakatakot na bahagi ng kwento. Part 4. Sexual Abuse. Trigger warning, ang kasunod na mga impormasyon ay may kinalaman sa sexual abuse. Ayon sa mga demanda, si Kibuloy at ang kanyang pinakamalapit na mga miyembro nag-recruit ng mga babae bilang kanyang mga personal assistant. Tinatawag silang mga pastoral. Siyempre, kailangan ng makasimbahang titulo. Sa mga babaeng ito, pinapahanda ni Kibuloy ang kanyang mga pagkain. Pinapalinis niya ang kanyang mga bahay. Nagpapamasahe siya. At sa gabi, meron silang tinatawag na night duty. Sa night duty, required silang makipagtalik kay Kibuloy. Sa doktrinang ginawa ni Kibuloy para sa kanyang mga miyembro, ang pakikipagtalik sa kanya, kagustuhan ng Diyos. Ang pakikipagtalik daw sa kanya, isang pribilehiyo. Sa doktrina ni Kibuloy, ang pakikipagtalik sa kanya ay katumbas ng pag-aalay ng sarili sa Diyos. Totoong nakakaistorbo. Nangyari daw ito mula as early as 2002 up to as late as 2018. Ang pinakabata daw dito sa mga babaeng naging pastoral, 12 years old. 12 years old. Nakakagalit na isipin kung anong pinagdaanan ng mga babaeng ito. Lalo na yung mga bata na walang kaalam-alam. Pinagsamantalahan sila. Kung totoong nangyari ang mga ito, paano ito nagawa ni Kibuloy? How did he get away with it? Marunong siyang lumaro ng politika. Part 5. Ang politikong si Kibuloy. Bago pa man naging kilala si Kibuloy, meron na siyang kakampi sa politika. Si Rodrigo Duterte. Sa Davao, naging political ally ni Kibuloy si Duterte. Tinatawag pa nga spiritual advisor ni Duterte si Kibuloy eh. Merong isang notable case noong 2008 nung nasa Davao sila pareho. Ayon sa kwento, merong isang indigenous leader na kumalaban kay Kibuloy. Si Dominador Jarog. Noong panahong iyon, ayaw ibenta ni Jarog ang kanyang lupain kay Kibuloy. Si Kibuloy kasi gustong i-expand ang kanyang simbahan. Pero kailangan nila yung lupa ng mga IP. Ang nangyari, pinatay si Jarog. Sa takot, lumaya sa mga IP sa lupa at kinuha ito ni Kibuloy. Pinaniniwala ang pinapatay ni Kibuloy si Jarog.
walang nahanap na pruweba ang investigasyon. Ang mayor ng Davao noon at ang may hawak ng pulis, si Duterte. Pinaniniwala ang pinrotektahan ni Duterte si Kibuloy. Close si Duterte at si Kibuloy. Noong tumakbo si Duterte sa pagkapangulo, lahat ng resources ni Kibuloy binigay niya kay Duterte. Inendoso ni Kibuloy si Duterte at pinahiram pa ang kanyang private jet. Noong nanalo na si Duterte, ang SMNI, ang media organization ni Kibuloy, parot ng administration. Tulad ng kanyang simbahan, ang SMNI, pinapatakbo ni Kibuloy para sa kanyang interes. Muli namang ipinaalala ni Pastor Apollo na wala siyang interes, kundi ang mangaral ng salita ng Diyos at tumulong sa ikabubuti ng bansa para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal. Ito si Jade Calabroso, SMNA News. Dahil parot ng Duterte administration ng SMNI, nirewardan ito ni Duterte. Pagkatapos na maling ipasara ang ABS-CBN, pinigay ni Duterte ang frequency ng ABS-CBN sa SMNI. Sa ilalim ni Duterte, narating ni Kibuloy ang kanyang pinakatuktok. Grabe, oh. Grabe talaga ang koneksyon ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero, totoong sinasabi ni Kuya Kim, wither lang. Kakampi niya ang Pangulo. Ang SMNI, kakampi ng administrasyon. Ang kanyang simbahan, katulad niya, untouchable. Kahit na ang Amerika, hindi siya mahabol dahil kay Duterte. Pero, natatapos ang lahat ng administrasyon. Nagbago ang lahat kay Kibuloy pagkadating ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Ito na ang downfall ni Apollo Kibuloy. Ang unang pagkakamali ay nanggaling sa SMNI. Sa isang programa kung saan, as usual, puro kasinungalingan ang kanilang pinapalabas, maling tao ang kanilang pinalaban. Pinalaban ng SMNI si House Speaker Martin Romualdez, ang nagkukumpas ng Kongreso at ang pinsan ng Pangulo. Meron akong video na pinapaliwanag ang buong issue na ito. Ang kailangan nyo malaman, nagkamali ang SMNI na itatake nila si Romualdez. Dahil dito, pinalaban sila ng Kongreso. Inimbestigahan ng Kongreso ang SMNI. Sa huli, nanawagan ng Kongreso na isuspinde ang SMNI. At nangyari ito. Kasabay nito, nagsimula ng sariling investigasyon ng Senado. Ang tuon naman ng Senado, ang mga abuso sa loob ng simbahan ni Kibuloy. Ito yung labor trafficking, yung fraud, at saka yung sexual abuse. Ang Senado, at least 3 beses na tinawagan si Kibuloy na magpakita sa hearing. Sa lahat ng ito, hindi siya nagpakita. Dahil dito, nanganganib na si Kibuloy na ipaaresto ng Senado. Ang Amerika naman, handa na siyang ipa-extradite. At mukhang handang tumulong ang Marcos administration. Sa loob ng 2 taon, mula sa pinakatuktok, bumagsak si Kibuloy. Ito na kaya ang katapusan ni Apollo Kibuloy? Ngayon at nahabol na siya ng batas, ito ang panawagan ni Kibuloy. Patalsikin ang Marcos administration. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, ipinako sa krus, ay handa po akong mag-alay na aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Isang desperadong panawagan. Hanggang sa huli, ang kanyang pananalita ang kanyang pinagkakapitan. Pero hindi tulad ng dati, ngayon, hindi na sapat ang kanyang mga salita. Wala na si Kibuloy sa kanyang kaharian. Sa labas ng kanyang palasyo, si Apollo Kibuloy, tao rin lang. At bilang tao, kailangan niya humarap sa batas. Yun. Ang istorya kay Pastor Apollo Kibuloy. Ano kaya ang desisyon sa Korte Suprema? Katigan kaya nila ang kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy? Abangan natin yan. Apollo C. Kibuloy, isang pastor na naging kilala dahil sa pagiging matalik na kaibigan ni dating Presidente Duterte. Naging kilala rin siya dahil sa kanyang mga sinasabing siya ang appointed son of God. Ginawa lang niya akong hinirang niyang anak sapagkat tapat ako sa kanyang mga salita. Before they can come to the Father, they go through me. Every human being. Wala nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. At ginawa nga itong katawa-tawa ng publiko. Pinakakalaban ni Kano. Feeling ko si Kiboloy. Yung nagpainto ng lindol. Nandito din si Kibuloy na kuy-koy. Di ko may pagkakaila na ganito rin ang imahe na nakatatak sa utak ko kapag sinasabing Kibuloy. Hanggang sa napanood ko ang balitang ito.
Muling nagkita ang matalik na magkaibigan na sina Pastor Apollo C. Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sabay silang nag-motorbike. Hindi naman ako nagulat na magkita magkasama sila dahil magkaibigan naman tong dalawang to. Alam mo kung saan ako mas nagulat? Dito. Oo, dito. Sa sasakyang ito. Sobrang ganda at mukhang mamahalin kaya agad yung tiningnan kung magkano nga ba ito. Ito pala isang Can-Am Spyder RT na nagkakahalaga ng $31,000, mahigit kumulang 1.7 million pesos. At doon ko nalaman na ang sasakyang ito ay isa lamang sa mga luhong sasakyan ni Kibuloy na milyon-milyon ang halaga. Meron pa siyang mga private jet at ang isa ay nagkakahalaga ng 900 million pesos. Belfort 29 private helicopter, 350 million pesos. Mercedes-Benz G-Class, 16.5 million pesos. At maliban sa mga maluhong sasakyan na ito, meron din siyang mga ari-arian na bilyon-bilyon ang halaga. Katulad ng Kingdom, isang indoor arena na mas malaki pa sa Philippine Arena. At kung matatapos ang proyektong ito ng pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Tinatayang 13 billion pesos ang budget sa proyektong ito. Tama yung Prayer Mountain, isang pasyalan na malaparaisong lugar na may 8 ektaryang lapan. Tinatayang 2 billion pesos ang halaga nito. Glory Mountain, isa ding pasyalan na may sukat na 25 hektaryas, tinatayang 1.5 billion pesos ang halaga nito. Sunshine Media Network International o SMNI, isang TV station na may estimated net worth na 250 million pesos. At bukod sa marami siyang kilalang politiko, ay namimigay din siya ng mga ari-arian, mga sasakyan at nagpapahiram din siya ng mga private jets and helicopter sa mga politiko. Si Pastor Kibuloy ang nagpahiram po ng eroplano at helicopter kay Duterte noong panahon ng kampanya. At ayon sa isang report, si Kibuloy ay may estimated net worth na $160 million o mahigit kumulang 8 billion pesos. At sinasabi niyong ang taong ito ay isang pastor at hindi negosyante? Ngunit saan? Saan nga ba nanggagaling ang kanyang mga yaman? Ito ang katanungan sa aking isipan. At doon ako nagsimulang tuklasin kung ano nga ba ang katotohanan. Kingdom of Jesus Christ, ang simbahan na itinayo ni Pastor Apollo Kibuloy noong 1985. Nagsimula siyang mangaral sa 15 tao at ngayon meron na siyang humigit kumulang 7 milyong miyembro. Simple lang ang paniniwala ng simbahang ito. Sinasabi ni Kibuloy na siya ang pinili ng Diyos at siya lang ang susi at daan para makupunta sa langit. Pag di kayo dumaan sa akin. At dami ding naniniwala nito. Bakit? Matagal nang bamala kasi. Panahon pa nila ni San Pablo San Pedro sa ikalawang Pedro Kapitulo 2 versikulo 1 hanggang 3. Noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo ng mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlanin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi matutulog. See? Ang dami nito. Di basta-basta to. Magbago ba itong pahayag at babala na yung nadala, yung natangay sa mga ngaral na tinutukoy bulaan ay
hahatulan din. So, ang dami, di po ba? Okay, tuloy natin. Hindi kayo pupunta sa langit. Sino ba naman ang ayaw mapunta sa langit, di ba? Ngunit paano? Simple lang, kailangan mo lang sundin ang 3 misyon ng simbahan. Una, ang spiritual revolution. Naniniwala sila na para makapunta ka sa langit ay kailangan mong magsisi. True repentance. Ayon sa kanila, ang repentance ay ang pag-isantabi ang pansariling interes at unahin ang kagustuhan ng Diyos. Pangalawa, ang Revolution of Excellence. Naniniwala sila na bago ka magsilbi sa Diyos, dapat lagi mong binibigay ang iyong pinakamahusay na gawa sa lahat ng bagay o excellence. At ikatlo, ang Financial Revolution. Naniniwala sila na para matanggal ang kahirapan at pumasok ang kasaganaan at biyaya sa iyong buhay ay kailangan mong magbigay. Ayon sa kanila, kung ikaw ay magiging masunurin at doon ka lamang bibigyan ng Diyos ng mga biyaya. Maganda naman ang misyon ng simbahan na ito, ngunit di ko mapigilang mapansin kung bakit paulit-ulit ang salitang ito. Tila ba pilit na itinatatak sa utak ng mga tagapaniwala ang salitang ito? Are you perfect in obedience? O I will kill you if you will not obey me. Grabe ha. I will kill you if you will not obey me. Grabe talaga. At maliban dyan, meron pa yung mga nagsilabasa na mga Cebuanong pahayag na galit si kabusis talaga ni Pastor Apollo Kibuloy. Galit na galit dahil lumiliit na yung kita ng solicitation. So, si Pastor Apollo Kibuloy, imagine, nagdeklara self-appointed Son of God, bugtong na anak ng Diyos. At maling-mali yan mga kapatid dahil alam naman natin na ang ating Panginoon Jesucristo is a unique Son of God. At ang kanyang pagiging Son of God, wala po yung katulad. Sa 1 Corinthians chapter 8 verse 6, and there is only one Lord, Jesus Christ, through whom God made. So, walang katulad. Pero, inaagaw din ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Meron lamang tayong iisang Panginoon. The one and the only. So, natural, kung sinabing the only, meron pa bang kasunod? Meron pa bang iba? Hindi, wala na. At ang ating Panginoong Hesus, nagsabi siya sa Revelation chapter 22, verse 13, na I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end. So, malinaw yang pahayag ng ating Panginoong Hesus. Kaya mali po ang claim ni Pastor Kibuloy na siya ang huli. Yung claim niya na siya ang huling appointed Son of God. Kapag sinabing una at huli na nabasa natin, meron bang kasunod yan? Di ba? Wala. Kaya mag-ingat talaga, no? So, ang leksyon nito mga kapatid, na sa mga nagsubaybay ngayon, huwag niyong kalimutan na ipangaral ang katisismo sa loob ng ating tahanan. Dahil marami ngayon na para sa kanila sapat na magsimba, pero kulang, walang alam sa ating pananampalataya. Okay. At kung isa ka ng ganap na follower at disipulo ni Kibuloy, dito na papasok ang kanyang pagkita ng pera. Karaniwan sa mga simbahan na umaasa lamang sa mga donasyon ng mga miyembro nito, at kadalasan, walang minimum kung ilan ang gusto mong ibigay. Ngunit ang simbahan ni Kibuloy
ay sumusunod sa isang sistema ng donasyon na tinatawag na tithing. Ang konsepto ng tithing ay simple lang. Ang donasyon na ibibigay mo ay dapat 10% ng iyong kinikita. That is the tithes. Matigas ako sa pangangaral ng tithes. Hindi ka lang magbigay ng yung tithes, magnanakaw ka na. Pagkatapos magbigay ka ng tithes, huwag mo na baguhin yon because that is already God's will. Siya na ang nag-decide kung magkano ibibigay mo. Tithes, 10%. Kung ikaw naman ay may magandang trabaho, ay bibigyan ka ng financial quota o fixed donation. Itong halaga na ito ang kailangan mong ibigay. I have given right away a financial quota, like just right away. When I get back, I just baptize and they're giving me like $2,000 for dollars. Isa ring paraan para may maiambag ang isang miyembro ay maging isang ganap na full-time spiritual worker. Ang spiritual worker ay ang mga taong nasa loob ng simbahan na nagtatrabaho para sa kanya. At sa tuwing matatapos ang isang event, marami ang nag-claim tulad ni Pastor Apollo Kibuloy ng tithes, yung ikasampung bahagi, mga kapatid. Pero kung tignan natin ang Hebreo Kapitulo 5, versikulo 7, malinaw ang sinabi diyan. Ang mga pare mula sa angkan ni Levi ay itinakda ng kautusan na tatanggap ng ikasampung bahagi mula sa taong bayan na kailangan na kanilang mga kapatid, kahit ang mga ito ay mula rin kay Abraham. So, sino daw ang tatanggap sa ikasampung bahagi, yung tithes, mga kapatid? Ang mga pare mula sa angkan ni Levi. Iyan dami ngayon na gamit ng tithes kahit hindi mga pare sa angkan ni Levi. Tuloy natin. Kumbinsi ang ibang miyembro na maging full-time spiritual worker ni Kibuloy. Kadalasan, mga teenager na miyembro ang kanilang kinukumbinsi. Sinasabihan sila na baka ito na raw ang kanilang great calling. Towards the end of the events, there is encouraging message that whoever want to join and become a full-time worker, it's going to be a great calling. This is the best calling of your life because you're going to be serving the best of the Lord Jesus Christ. Mga manggagawa sa Espiritu. Yung manggagawa, yun ang tatanggap ng reward. Ang reward ay buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong manatiling new convert. Huwag kayong manatiling disciple. Huwag kayong manatiling member. Kailangan maging worker kayo in the Spirit. Magka-worker in the Spirit na kayo, anak na kayong tunay ng Diyos na pwedeng pagkatiwalaan din. Hallelujah. At kung ikaw ay isa ng ganap na full-time spiritual worker, isa sa iyong mga trabaho ay ipapadala ka sa iba't ibang lugar para maglibot at manghingi ng donasyon. So, I can tell you how we get a lot of money. Number 1, pretend that you are a student. You are a student, you are a self-supporting student, and you are doing this for your study, to continue your study. You don't have parents, you don't have family, and yet you are surviving as a student. So they will give you a big chunk of money because they feel terrible. Now, the other thing is, we pretend that we were deaf and mute. So we try to do the sign language pretending that we were deaf and mute. Ang iba naman ay pinaglalako ng puto, utap, o mga kakanin para ibigay ang pera na kinikita sa simbahan. Miyembro ni Kibuloy nagpalimot. Ito, nagkasagutan ito sila ni Kibuloy at itong si Pastor Joel Apolinario, faction ng Seventh-day Adventist. Itong si Pastor Apolinario, may scam na negosyo ito, no? At dami talaga ang sumali dito. Nung di pa nagreklamo si Kibuloy, grabe, mga ilang taon ba, mga 6 na siguro na taon, na umiikot ang pera sa kay Kibuloy, sa
kay Apolinario. Pero si Kibuloy, during the time, ay spiritual advisor ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaya, yon, pinahinto ang scam ni Apolinario at nahuli pa. Ang kawawa, yung mga nag-invest dito, di na ibalik ang kanilang pera. Mas maganda ang buhay sa mga leaders ni Apolinario, no? Na dala-dala yung pera. Kahit Sosamis, meron dito Sosamis. Sa Aristan Village, no? Meron. No. Pero, di na panagutulad ni Apolinario. Si Apolinario ngayon, nandiyan sa kulungan na, kasama yung misis at iba pa. No? Nahuli sila. Abay, magkakusa na sila ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa airport para ibigay kay Kibuloy. Anong ginawa mo dyan? Ha? Anong ginawa mo dyan? Kasi wala nang limbro mo na nagbinta ng photo. Naku, Kibuloy. Ang lalaking ito ay pumapasok sa mga fast food chain para magbenta ng OTAP. At ayon sa kanya, siya daw ay isang self-supporting student. Nakakaawa. At kahit sa mga sasakyan, no? Kung napansin niyo noon, nagsakay kami ng bus going to Lawag from Baguio. Oh, may ganon din sa mga sasakyan. Ano ba naman ang ayaw tumulong sa may ganitong sitwasyon, di ba? Ang kaso, ang babae kanyang binibentahan ay dati palang full-time worker ni Kibuloy na ganito rin ang trabaho. Dati ako ganyan. Dati trabaho ko yan. Dati ako kay Kibuloy. Itong trabaho ko, namimigay ng letter sa mga customer sa fast food. Nagtitinda ng kakanin, pastillas. Ganyan din ang trabaho ko. Todo tanggi pa ang lalaking ito na hindi raw ito para kay Kibuloy. Alam mo, kilala ko yun. Para kay Pastor Kibuloy yan. Determinado ang lalaking ito para lamang makabenta at kumita ng pera. Ito pala'y sa kadahilanang binibigyan sila ng kota na kailangan nilang abutin sa araw na iyon. At para mapadali ang pag-abot ng kanilang kota, nagpapanggap silang self-supporting student. Nagpapanggap silang walang mga magulang at ang mas malala, nagpapanggap silang bingi o pipe. So sa mataas na panahon, itong pagpapanggap na ito ay nakalusot. No? Pero iwan ko ngayon, itong paraang ito, lulusot pa kaya? Ano ang posibleng hatol o desisyon ng Supreme Court kaugnay sa petisyon? Si Pastor Apollo Kibuloy, matuloy kaya ang kanyang pagtakbo bilang senador o siya'y maideklarang nuisance candidate sa Supreme Court? Hindi natin alam. Kung matuloy man talaga at katigan ang kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy kahit sa Korte Suprema, ang tanong, manalo kaya siya sa eleksyon? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli, ito yung lingkod, Brad Wendell Talibong. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the